Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Papaalala ko lang sa'yo, Pilipinas, tang-ina, wag kang tanga. Pag meron kang gustong mangyari sa buhay mo, habulin mo ng todo, siguraduhin mong makukuha mo. Siyempre, you have to involve practicality. Kung practical naman nakunin mo yun at habulin mo yun, di habulin mo. Pero puta, meron kang gusto mangyari sa buhay mo, tapos lelembot-lembot ka, puta, unang araw pa lang, lagatok ka kagad. Palagay mo makakarating ka dyan. Ito, nakakatawa to. Pero nag-apply sa amin today. Sinabi ko na sa kanya, hindi siya tatagal ng 1 linggo rito. 22 anyos. Siyempre, di ko na sabihin yung pangalan ko, sila lang natin. Privacy niya na yun. Pero, sabi ko na sa kanya, hindi ka tatagal ng 1 linggo rito. Tapos, di pumunta rito. Putang ina, pagpunta, oras pa lang ang binilang. Umuwi na agad. Tag-ina, natatawa talaga ako sa mga ganun eh. Yung tapang-tapangan pagdating sa salita eh. Pero pagdating sa gawa, putang ina, wala nang kilos. Walang tikas. Ay, buhay nga naman talaga. Buhay nga naman talaga. Alam mo, hindi talaga para sa lahat yung pagyaman, brother. Hindi talaga para sa lahat yung pagyaman. Hindi para sa malalamya ang pagyaman, puta. Oo, maaari, makachamba ka. Pero pag nawala yung niche mo na yun, hindi mo na ngayon alam kung ano gagawin mo sa buhay mo pagkawala ng niche mo. Pero yung mga taong matitigas, puta, kahit bumagsak ng paulit-ulit, kaya pa rin bumangon. Hindi ganun kakomplikado yung maman, Pilipinas. Pero kailangan mo ng matinding tigas. Hindi lang sa pananalita, kundi sa pagkilos. Yung sinasabi mo, dapat nagtutugma sa ginagawa mo. Hindi yung tangin ng tapang-tapang mo sa bunganga, puta, kapag kapanahon ng balagbaga na, hindi ka makakagilap. Ina, nakakatawa talaga yun. Sobra, puta, ina, so far eh, isa sa mga pinaka nakakatawa. Oras lang talaga binilang. Sabagay, meron pang nauna pa ron eh. Meron pang nauna pa ron. Oo, oras lang ang binilang. Nung nagbigay ako ng instruction, tangina, nangatal si gago eh. Tapos, sir, uwi na lang po ako. Sige, ingat ka. Bukas naman ng pinto eh. Kahit sino pwedeng umalis kung kailan niya gusto eh. Si Francis pala, naka-ano ngayon, naka-day off. O, tangina, Francis, ang dahil ng pera ni gago eh. Dahil ng pera ni Francis, puta. Dahil pera ni Francis ngayon. Kinang-ina. Oy, wag niyo all the piece si Francis. Tangina yun, saksakin ko kayo sa mata. Nasabi ko sa inyo, mahal na mahal kayo si Francis. Pero dahil na mga pera ni Francis ngayon, day off, 2 araw si gago. Tontuwa siya. Inatid mo? Paano? Liga rito, pakita mo. Paano? Ano ba kasi yun? Nakakatawa talaga doon si Francis eh. Tawa ako kay Francis eh. Tawa talaga ako kay Francis eh. Alam mo, ang tagal bago mo ma-realize kung ano ibig niya sabihin. Dati, nung bago siya, ganun. Pero ngayon, tangina, alam mo na kung ano ina-expect mo eh. Mapamurali po, takal hindi ko mabanggit. Nakakatawa ka yun eh. No? Yung pag hindi niya masabi, kasi bagong isipin sa kanya, tangina, hindi ko masabi. Nakakatawa doon, pagka ganun yung sasabihin niya, diretso siya magsalita. Pero pag may sasabihin siyang kahit na anong iba bukod doon, putang ina, sablay. Kumakanta. Pagka kumakanta, diretso siya magsalita. Kaya sabi ko nga po, pag may sasabihin kayo sa kay Francis, as kailangan nyo na sagot nyo, pakantayin nyo na lang yung sagot eh. Nakakatuwa talaga ito si Francis. Magandang umaga sa inyo. I-share nyo na agad tong post. Dali, ayoko na lilembot-lembot, mga putang ina nyo. Ayoko na lilembot-lembot. Share nyo na agad tong post na to. Bilis, gusto ko makita yung mga dan. May kaluluwa ba mga hayop? Putang ina mo, nag-usap tayo ng kaluluwa, gago kayo. Uy, pati internet. Luloko internet. Okay na yata. Teka, ayos na yata. Hindi pa rin. Waiting pa, loading. Putang ina mo, pumipitik-pitik, brad. Iangat nyo. Nag-usap na ng tungkol sa kaluluwa, biglang... Okay, sorry. Tangin na, nag-usap ng kaluluwa. Kita pa naman doon sa saksakan dito yung... Ha? Na, sa inyo? Yan, okay na. Ayos na. Okay na, sana okay na yung internet. Puta, nagkakandaleche-leche yung internet. Nag-usap lang ng kaluluwa. Putang ina talaga. Nag-usap lang ng kaluluwa, namatay lahat ng ilaw. Gago na yan. Ay, yung saksakan dito, namatay yung saksakan. Okay, ayos na, okay na. Okay, ayos na, okay na. We're back. Sige, tapos yung mga
Share nyo nga muna tong post na to. Share nyo muna tong post na to. Lolo ko yung internet. Type down nga pagka na-share nyo na yung post. Tangin na talaga. Hindi yung internet yung naglolo ko, yung saksakan ng router. Okay naman na. Okay naman na. Ayos, clear na daw, clear na. Clear na, clear. Okay, okay. Dali, inom muna akong tubig ah. Dali lang. Ayos. Lolo ko pa rin yung okay, sige. I-heart nyo nga muna to. I-heart nyo muna to. Tapos share muna. Share. Heart muna, share. Tapos comment done kapag okay na. Okay, good. Ayos. Sige. Yung mga mga gusto kong umakyat sa live. Sige, welcome kayo na umakyat sa live. Pero yung mga akyat sa live, dun muna tayo dun sa mga nagre-request lang muna. Yung mga, meron dito sa baba, sa katabi daw ng share. Katabi ng share button, meron dyang option para mag-request kayo makakyat sa live. Dun muna tayo sa mga gusto umakyat sa live. Sige, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Maya-maya konti, pwede na kayo pwede na kayo mag-pack up. 15 minutes, pwede na kayo mag-pack up. Nagkanda leche-leche yung putang ina eh. May kaluluwa ba mga hayop? Oo, merong kaluluwa mga hayop. Nasulat sa Biblia yun. At binuhusang parang ikalimang mangkok yata kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung tubig, yung dagat, naging parang dugo. Tapos yung mga kaluluwang nasa dagat, nangamatay. So merong kaluluwa sa dagat. May kaluluwa yung mga hayop. Merong kaluluwa mga hayop. Okay. Baka hindi nyo lang kasi alam kung ano ibig sabihin ng kaluluwa, kaya hindi nyo sigurado eh. Pero kung alam nyo ibig sabihin ng kaluluwa, kung alam nyo yung meaning ng kaluluwa, hindi kayo magdududang meron talagang kaluluwa hayop. Kasi kita-kita nyo naman eh. Sige, let's go. Up, doon sa mga gusto umakyat. Ayan. Andito sa may bandang baba, sa kaliwa, yung option para umakyat sa live. Ayan. Ito muna tayo na isa. Loyat, Loren. Idol, totoo po yung kaluluwa. Alamin nyo kasi muna kung ano ibig sabihin ng kaluluwa para malaman ninyo yung totoo yan. Kitang-kita naman eh. Brother, good morning. Taga saan ka? Yan lang. Then, kinancel. Josia. Naglolo ko na naman yung signal. Ewan ko lang kung naglolo ko yung signal pero naka-ano ako ngayon. Naka PLDT nga wifi ako ngayon. Naka PLDT wifi. Josia, halika na, umakit ka na rito, bilis. Pagka kinonfirm ko kayo, umakit na kagad kayo sa live kasi sayang oras natin eh. Confirm ko kayo, tapos hindi di-decline nyo. Ito na mo, katulad niya si Josia, decline. Diba? Pagka ganun, wag na lang kayo mag-request na umakit sa live kasi walang sense eh. Sayang yung ilang segundo na sana, nakakasagot na tayo ng tanong na ibang mga tao eh. Diba? I-request kayo umakit sa live, tapos kaka-cancel nyo. Di-decline nyo. Pagka kino-confirm na kayo. Diba? Diba? Dali na. Yung mga gustong umakit sa live, nasa tabi lang ng nasa tabi ng share button, meron dyang option para makakit kayo sa live. Sige na, go. Para makita ko yung listahan ng mga gusto umakit sa live. Let's go. Decline din. Ano ba? Nagtataka talaga ako rin sa mga tao na to. Magre-request kayo umakit sa live, tapos i-decline nyo kapag inakit na kayo sa live. Ito. Adrian Tepes. Huwag na sayangin yung oras. Pagka kinonfirm na kayo, umakit na kagad kayo sa live. Brother, makikisuyo nga para sarado yung pinto kasi kitang-kita sa live eh. Adrian Tepes, let's go! Kana, Adrian Tepes. Adrian, uulitin ko ulit, Adrian Tepes. Okay, bala ka, cancer na yan. Virgo, good morning. Ito talaga problema sa Facebook eh. Pagka mga taga-Facebook talaga, trouble eh. Kasi yung platform mismo na Facebook, taka na may diferensya yung pagla-live dito. Mahirap mag-akit ng tao sa live. Mas madali pa sa TikTok, mas madali mag-akit ng tao sa TikTok. February 4, 2 araw na lang pala makakapag-live na ako sa Facebook, sa TikTok.
Dalawang araw na lang. Kasi, ano eh. Paul Molina, good morning, brother. Good morning. Paul Molina. Okay, cancel uli yung isa. Merlis, Jet Slash. Ito, mukhang aakit ito sa live. Mukhang aakit ito sa live. Jet Slash, let's go. Totoo bang may kaugnayan si Cristo sa iglesia? Meron, nakasulat yun, J6, J8 ni Mateo. Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia na sa Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Oh, Morning, ikaw na, nakakit ka na. Ikaw na, ano, taga saan ka? Paul. Antipolo. Boss. Okay, kapitbahay. Ano tanong mo, brother? Hey, lagi ako nakasuporta sa inyo, boss. Salamat. Ano tanong mo? Wala pong tanong, boss. Ano lang, taga-suporta lang talaga. Wala akong masasabi. Kumbaga, lagi lang ako nakasuporta, boss. Okay, sige. Bati ka na lang muna. Andiyan ka na rin lang naman eh. Binabati ko lahat ng mga taga-Bambugan, tsaka mga dito, taga Masinag. Okay, sige. Salamat, Good night, boss. brother. Salamat. Masaya na po ako. Okay, sige. Bye-bye, brother. Okay, next tayo. Next. Ayos lang yung ganun. Basta, pagka nag-request kayo makakit sa live, di umakit na kayo sa live, pwede mo kayong bumati lang eh, diba? Asan na si Gail, sir? Ay, mag-aaral ng abuga siya. Hindi na babalik yun hanggat hindi siya nahihimas-masan dun sa, sa gusto niya mangyari sa buhay niya. Mag-aaral daw na abuga siya. Bait yun, sige. Talino pa. Sigurado, kung talaga ipo-person niya yung pag-abuga siya, matatapos niya yun. Maliban na lang kung may mangyaring unusual. Ano yan na dito sa isang inaakit ko? Wala pa rin. Okay, sige, next na kagad. Marvin Gumia? Ay, wutang. Naku, din hadyas. Sayang. Davey. Ang daming gustong umakit. Ang problema ko lang talaga, itong putang inang Facebook eh. Nakakaburat. O yan, yun lang. Davey decline. Next tayo. Dran Reb. Ito naman tayo kay Dran Reb. O, kakancel mo na naman yan. Ito si Bernard eh, no? Bernard, ginawang Dran Reb. Decline na naman. Okay, sige, Bernard. Last na yun, Bernard. Sojan Kirby. Tangina, para tuloy tayo recitation dito. Iniisa-isa ko pa kayo. Ano yun? Ito, ni... O yun, ayos. Okay. Brother, good morning. Taga saan ka? Sana bago ako mag-live, tsaka kayo magputing-ting, brother. Di nag-make sense yun habang naka-live ako eh. Sorry. Good morning, brother. Taga saan ka? Rechay, ako ba to? Oo, ikaw yan. Hindi mo ba nakikita yung kulot na buhok mo? Wala akong video eh. Walang Tanong video. ko lang tayo, Okay lang, Kuya. kita naman kita eh. Kirby Pub, Quezon City. Okay, Tanong tanong ko mo, lang. brother. Anong masasabi mo sa life insurance sa panahon ngayon na ano? Hindi ako Parang eksperto marami sa life insurance, brother eh. Hindi ako eksperto sa life insurance. Sa akin kasi wala akong kinukuhang ganyan life insurance. Ang dahil kasi wala man akong anak eh. Hindi gagana sa akin yan, brads. Wala akong anak, wala akong asawa, wala akong kahit na sino sa buhay ko. Pag namatay ako, bahala na sila mag-agaw-agawan. Bahala na rin sila kung saan nilalagay yung bangkay ko. Wala akong pakialam sa life insurance, brother. You're asking the wrong person. Pero ano ba, generally kung bibira kayo ng life insurance, ito ang suggestion ko sa inyo. May mga inclusions kasi yung ibang mga life insurance, di ba? Yung iba may kasama ng investment. Yung iba naman, pwede kang umutang against sa life insurance mo. Yung iba naman, bla bla, etc. Kayo na lang bahalang pumili. Sobrang daming mga klase ng life insurance. Hindi yan isang klase lang. May mga inclusions yan. Tapos may mga exclusions din yan at the same time. Ako, check the fine prints. Basahin nyo ng gusto yung fine prints. Yung mga palagay nyong lalapat sa inyo, yun ang kunin ninyo. Yung mga palagay nyong hindi lalapat sa inyo, huwag nyong kunin yun. Kasi may mga life insurance na parang hindi nagko-cover ng ibang mga cause of death. I-check nyo yung ganun. Kasi baka mamaya pag inalat kayo, may pre-existing condition pala kayo, tapos hindi pala covered ng life insurance nyo yun. I-check nyo yun. Meron kasi ako isang, hindi ko naman masabing kaibigan ko yun, pero
parang, meron akong kaibigan, tapos kaibigan niya yun, gano'n na lang. Meron akong kaibigan, tapos kaibigan niya yun. Tapos, nung nagki-claim siya, hindi naman life insurance ito, pero insurance pa rin at the same time. Yung pagka may sakit ka, gano'n, makakapag-claim ka. Ngayon, kailangan niya ng bypass surgery. Ito ang problema. Ang kailangan daw doon sa bypass surgery, parang almost 90% na daw dapat nabarado yung ugat. Eh yung sa kanya, halos 75% pa lang nabarado yung ugat. Nung nagpa-bypass surgery, i-final nila, hindi na aprobahan. Tapos, gumastos sila out of pocket, i-final nila ulit yung reimbursement, hindi pa rin na-aprobahan. So, tignan nyo yung mga ganun. Kasi merong mga insurances na tangina parang halos scam na eh. Sipin mo 90% kailangan ng blockage ng ugat, edi halos patay ka na nun bago pa nila i-cover. Parang gago naman yung ganun, di ba? I-check nyo yung mga ganun, i-check nyo yung mga ganun. Ako, suggestion ko talaga, I strongly suggest check the fine prints. Boring lang na basahin yan. Pero pag binasa nyo yung ng husto, makakapakinabang rin kayo ng husto. Lalo na kung buhay pa kayo, tapos i-cover kayo ng insurance. Yun ang mas magandang klase. Okay, kuya. Salamat kaya. Kaya sagot Yun ko lang ron. muna po. Follow-up question, brother. Wala na po. Yun lang muna po. Salamat kaya. Salamat, Bye. brother. Bye-bye. Pinagdadasal ko na palagi. Salamat. Salamat. Na-appreciate kita. Thank you, brother. Okay, again. Next tayo. Ito, lalaki uli. Adding na. Hindi ko nabasa yung pangalan. Sana i-confirm. May daya. Oo, minsan yung mga insurance may daya talaga eh. Ang mahirap kasi sa konsepto ng insurance, puro papasok lang sa kanila pera dyan eh. Siyempre, obviously, hindi naman totoong ganun. Pero minsan may mga pagkakataon, gumagawa na sila ng paraan kapag ka magkiklaim ka na. Brother, good morning. Taga saan ka? Antipolo, sir. Antipolo, kapitbahay. Alam, baba. Okay. Ano tanong mo, brother? Mabati lang, sir. Mabati lang, sir. Go. Yung mga taga Antipolo dyan. Shout po, brother. Lagi niyo akong takapaginig kada madaling araw po. Okay, sige. Ayos. Salamat, brother. May tanong ka? Salamat. Nasagot na yung tanong ko kanina, sir eh. Insurance Okay na din po. ba yung tanong mo? Tama. May isa kaluluwa ng hayop, sir. Meron. May kaluluwa hayop. Hindi ko lang hindi ko lang makuha sa iyo yung talata eh. Pero pag ginugol mo, yung yung ibinuhos yung mangkok sa dagat tapos naging parang dugo. Tapos yung mga kaluluwang nananahan sa dagat nangamatay. So meron kaluluwa sa dagat. Therefore, may kaluluwa mga hayop. Kasi yung mga isla nga may kaluluwa, hayop pa kaya wala. Oo nga, sir. Yun ang sagot ko ron. Okay ka na? Okay. Salamat, Salamat, sir. brother. Apo. Bye-bye. Hello. Okay. Napindot, sorry. Okay, John Chris Gray. Sige. Decline, John Chris Gray. Okay. Ano masasabi mo kay Mika Salamanca na may kasong investment scam? Alam mo, Pilipinas, ganito na lang. This goes for all. Mag-ingat kayo sa mga influencer. Maraming influencer scammer. Hindi ko sinasabing ganun si Mika Salamanca. Pero maraming influencer scammer. Sinabi ko na sa inyo ng mga nagdaang araw yan, di ba? Yung mga regular viewers ko, sabi ko, abangan ninyo. Marami pang mga uncloak dyan sa mga yan. Marami pang madadali. Brother, good morning. Mula sa bus ka. Opo. Okay, Morning, brother. saan ka papunta? Pauwi ka na? Pabiyahe pala. Paano pa lang? Kaya Ria pa, brother. Okay. Saan ka papunta? Bambang. Bambang. Jarvis Kaya. Okay. Ano tanong mo, brother? Anong concept mo pala sa brother? Sa marketing, about sa field agent. Anong ibig kong sabing marketing? Ayun lang. Nagpuputol-putol ka, brother. Ano ibig mong sabing marketing? Anong concept mo sa pag-market sa about sa field, brother? Sa marketing mo, marketing strategy. Paano mo pa ang isang client? Hindi ko gets kung ano yung tanong mo, brother. Medyo nagpuputol-putol eh. Ang naiintindihan ko lang, marketing. Anong tanong mo tungkol sa marketing?
Paano mag-deal ng concept mo? Paano? Strategy. Bakit ganun? Tuwing magtatanong ka ng tungkol doon sa marketing, nagbubutol-putol ka. Samantalang pag nakangiti ka lang, hindi ka naman nagbubutol-putol. Ulit nga, ulit. Ano ulit ang tanong mo ron? Ang tanong ko lang, brother, anong concept mo or strategy para mag-deal ng project sa marketing strategy mo? Hindi ko maintindihan kung ano eksakto yung tinatanong mo, brother. Medyo magulo yung tanong mo eh. Pero ang nakukuha ko kung tama ako, anong ginagawa ko para i-market itong ginagawa ko, tama? Okay. Tama po. Ayun. Generally, sinabi ko na ito nung una nung bago pa magsimula yung Project 1M, na isa talaga sa mga pinaka-pundasyon sa ngayon, panahon ng social media, yung social media influence mo. Importante social media influence. Ang dahilan kasi, ang mga tao ngayon, kung di mo napapansin, halos di na lumalabas ng bahay. Ngayon, kung halos hindi na sila lumalabas ng bahay, malaking pakinabang na ikaw na mismo pumasok sa bahay ng mga tao, dahil ng mga customer mo. Ako personal, tingnan mo, nakikita mo, yung sa akin, itong mismo social media ko, yan ang mismo yung ginagawa ko. Sa Project 1M at saka dito. Pero hindi ko masyadong binubugbog ang social media kasi ayokong dugasin yung proseso. Hindi ko gustong bumilis ito. Gusto ko tama lang, katamtaman lang yung bilis. Yung hindi masyadong nalulugi, hindi rin masyadong kumikita. Ganun yung konsepto. Kasi hindi naman talaga totoong negosyo tong Project 1M eh. Sa ngayon, hindi pa totoong negosyo tong Project 1M. Pinapakita ko lang sa mga tao kung paano kumita ng pera sa social media. Well, hindi para sa social media, sa tunay na buhay. Pinapakita ko sa mga tao kung paano kumita ng pera sa tunay na buhay. Kung paano makaipon ng 1 milyon. Yung disiplina ang ipinapakita ko rito. Pero generally, tungkol sa marketing stunt, halos wala akong marketing stunt dito kung di mo napapansin. Gagarampot lang, pumipitik-pitik lang every now and then. Pero hindi ko binubugbog itong social media para sa marketing stunt. Yan mo, ginagawa ko lang. Wala lang, nagla-live lang ako, ganun lang. Kung sino gustong kumain, siya lang kakain dito. Ang majority ng mga pumupunta rito at kumakain, mga ano naman eh, mga hindi ako kilala eh. Yung iba nakakakilala sa akin, nalalaman na lang nila, andito ako, ganun, nakikilala ako. Pero yung mga iba, hindi talaga ako kilala eh. Siguro I will say good, somewhere near, pag weekdays, somewhere near 60%, 70% mga hindi ako kilala. Kapag weekend, ano ba, Friday, Saturday, minsan Sunday, yung I will say good 60%, puro mga fans ko talaga. Pero generally, hindi ko binubugbog itong social media para sa Project 1M. Para sa Project 1M. Pero I strongly suggest para sa inyong mga ordinaryong taong bayan, bugbugin nyo social media. Doon kayo bumugbog sa social media tungkol sa mga bagay na binibenta ninyo at mga hanap buhay ninyo. Yung marketing naman kasi in general, ibig sabihin niyan pagpapakilala eh. Hindi yan sales. Yung iba nalilito dun sa dalawa eh. Nalilito yung iba sa sales at saka sa marketing. Ang layo ng pinagkaiba ng sales at saka marketing. Ang marketing, pagpapakilala, hi, ako si Chester. Yun ang marketing. Pero yung sales, bili ka naman nito. Yun ang sales. Pagkaiba yung dalawa, pagpapakilala at saka pagbebenta. Malayo pinagkaiba ng dalawa. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Wala na, brother. Yun lang po. Thank you. Sige. Ingat ka, dahan-dahan sa biyahe. Bye-bye. Okay. Julius, good morning. Brother, good morning. Taga saan ka? Hello? Taga saan ka, Julius? Dito ako, longga pa pare. Ay, salamat sa Diyos, nakausap din kita. Wala ba akong camera? May camera ba ako? Okay, ayos. Okay, kitang-kita ka namin. Maliwanag na maliwanag. Sobrang liwanag na nga eh. Ang Ay, puti-puti mo rito eh. Salamat sa Diyos. Okay, Ay, ano mo, brother? Hindi ko kasi nakikita mo ako eh. Wala naman akong tanong, pero gusto nga sana itang puntahan dyan kasi gusto ko itang makakwentuhan talaga. Kasi nung inumpisa mo yung Project 1M na yan, struggle din ako nun. Nahihirapan akong kumita na malaki. So, na-motivate ako dyan sa Project 1M mo na yan. Ayos. Sabi ko, uunahan ko si Chichester magka-1 milyon. Excited Alam mo, ako maraming mauna sa akin. Hindi naman kasi ang purpose ito pabilisan.
Kung Oh. pabilisan lang to, may mga tropa ako may-ari ng mansyon, pitikin ko lang sa kanila na mabenta yung mga mansyon nilang binibenta nila. Puta, madali kagad 1 milyon dun. Dalawa, mahaba na 3 buwan. Pero hindi kasi yun ang goal eh. Ang goal dito, maraming tao makasabay. Even better kung kaya akong unahan ng mga sumasabay. Yun ang goal. Mm. Oh, ganda nun. Ang ganda ng konsepto mo na yan. Talagang maraming taong matutulungan yan. Isa na ako doon, gusto ko lang magpatotoo. Gusto ko rin, siguro kung maririnig mo yung storya ko, kahit maliit na ilang segundo lang tayo, o ilang minuto, baka mapaligaya na kita ito paano. Kasi paano ko inumpisahan yan, yung nung ma-inspire ako sa'yo, nagtayo ko ng 10 pagkakitaan ko. Yun ang ginawa ko para siguradong kikita ako ngayon. Awa ng Diyos. May isang negosyo ako na natsyempohan na kumikita ng malaki, pre. Oo. Hindi naman sa malaki. Sakto lang. Siguro mga 6 digit. Yung nag-glass aluminum ako, una kasi nag-focus ako sa services. Kasi sa services, sa negosyo ng mga services, hindi ka masyadong malulugi dyan eh. Inumpisahan ko cleaning ng bahay, cleaning ng aircon, nagparenta ako ng videoke, nagbenta ako ng videoke. Gumawa ako ng YouTube channel, kumikita din. Ano pa ba? Tapos nag-glass aluminum ako, bro. Okay, doon ako nag-focus sa glass aluminum. Doon ako kumita ng malaki. Awa ng Diyos. Ngayon, nakabili ako ng in a span of 2 months, nakabili na ako ng sasakyan. Pero marami rin akong pinagdaanan before na lugi. Tapos nung nakita ko yung yung project mo na yan, mga 3 months ago, sumabay ako. Congratulations, brother. Salamat Congratulations. sa Diyos. Sana tuloy mo yan. Sana marami pang taong ma-inspire dyan sa ginagawa mo. Isa na ako doon. Gusto nga sana ito makasama eh. Medyo malaki. Bisita ka lang dito, brother. Pag bibisita ka rito, make it, siguro weekdays ka na. Pagka weekend, kasi sobrang daming tao. Pagka weekdays, hindi masyadong karamihan, meron akong oras talaga makipagkwentuhan. Meron naman akong oras makipagkwentuhan kapag weekend. Yun nga lang, may istorbo ng sobrang daming iba pang mga gustong makipag-usap sa akin. Sa bagay. Ngayon, nagkausap na, kontento na ako, masaya na ako. Okay. Bisita ka dito minsan kapag may oras ka. Oo. Congrats. Dahil sa tanong mo, brother, pag silbihan kita, baka meron kang tanong. Minsan yung tanong mo, tanong din ng iba eh. Kasi ang problema ko ngayon, hindi ako masyadong consistent yung yung energy ko ba para humataw. Minsan tinatamad eh. Paano kayang gagawin ko? Hindi naman ako rin naman nakakaramdam ng ganun eh. Oo. Pag may mga araw na tinatamad ako, itinutulog ko yun, brother. Ito ko medyo controversial ito. Kasi hindi ito yung sasabihin sa ng mga rara na mga motivational speaker ng mga scammer sa social media. Hindi ito yung sasabihin nila sa'yo. Pero may mga araw tinatamad din ako. Yung mga araw na tinatamad ako, itinutulog ko ng extra yun. Bawa, tulog ako, 'di ba? Sakto naman yung tulog ko. Pero pagising ko parang kakaiba yung pakiramdam ko ngayon. Itutulog ko pa uli yan. Dudugtong ako ng mga 1-2 oras. Kasi may mga empleyado naman na ako eh. Sila nang bahalang bumira ng mga kailangan gawin pagising pa lang. Pero ako, itutulog ko pa ng extra 2 oras yan. Bakit? Kasi hindi ko naman alam. Minsan may mga pagkakataon, may sakit ka pala sa loob eh. Hindi pa lang lumalabas yung manifestation ng sakit. Minsan, alam mo yun, bago ka pa magkalagnat, nasa loob mo na yung mga bakterya na yan. Nararamdaman na ng katawan mo yan. Parang nanghihina ka, parang medyo matamlay ka, tapos mamayang hapon pa o bukas ka pa makakaramdam ng lagnat o ng ubo o ng sipon. Minsan ganun eh. Lalo na katulad sa amin, puyat ito eh. Puyat. Ngayon ako, natutulog ako ng extra, pagka pakiramdam ko, tinatamad ako. Tignan mo, pansinin mo, pag sumakto yung oras ng tulog mo, tas quality yung sleep mo, pagising mo, pambalagbagan yung katawan mo. Tama. Ito medyo controversial lang kapiraso ito. Pero alam mo, may mga pagkakataon naman, kailangan mo talagang i-check yung kailangan mo i-check yung mindset mo. Naaalala mo pa ba kung ano dahilan kung bakit ka bumabangon? Minsan kasi
nakakalimot tayo eh. Ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa natin kasi kailangan nating gawin para mangyari yung mga bagay na gusto nating mangyari. Ito ang problema. Minsan nakakalimutan natin kung ano ba talaga gusto nating mangyari sa buhay kaya nawawalan tayo ng gana sa bagay na kailangan nating gawin kasi diretsahan hindi talaga masayang gumawa ng 1,000,000. Mas masayang kumita, humayahay, dahil may pera ka, kainin nyo muna yan, pasyal muna kayo, lamierda muna kayo, kain muna kayo sa labas, pa-deliver kayo muna, tapos pag naubos, tsaka ka nalang magkumahog ulit. Mas masarap yung ganun eh. Diretsahan, mas masarap ang buhay ng mga mahihirap, brad. Mas masarap ang buhay ng mga mahihirap. Sabihin nyo, hindi ka masarap ang buhay. Hindi talaga masarap ang buhay kapag may emergency. Wala kang pera eh. Hindi rin masarap ang buhay kapag naiinggit ka sa iba. Mas malayo na rating sa'yo ng iba eh. Pero tangina pagka gusto mong yumaman, miserable buhay mo, brother. Oo. Miserable buhay ng mayaman. Puta, ako ba gusto ko tong ginagawa ko? Yung tungkol sa pagluluto, paghihiwa, bla bla. Tangina, kaya nga pinapagawa ko kay Francis eh. 'Di ba? Oo. Ang Mahirap pinaka-paborito kong parte nitong ginagawa ko sa Project 1M, yung pakikipagkwentuhan sa mga tao. Yan, pinaka-paborito ko yan. Pero yung, tangina, maghihiwa, putang ina. So yeah, gawain babae yun eh. Pero yung pinapagawa ko kay Francis, okay naman, inaasar namin si Francis na bakla, okay lang din naman sa kanya. Sabi ko, bakit Francis, no, PWD ka na nga, bakla ka pa? Grabe ka naman. Si Francis, minsan, gago. Tawa ako ng tawa kay Francis eh. Ang lakas mang Alaska nun ni Francis, sobra. Sobrang lakas mang Alaska nun. Napakabihira na napapagtripan yun si Francis kasi mas malakas man trip yun eh. Noong nakaraan nga may nadulas dito nung nakaraan dun sa bahay. Sabi ni Francis, bobo. Tawa kami lahat eh. Putang ina yung Francis na to. Pero alam mo tungkol doon sa tinatamad, brother, hindi ka naman nag-iisa. Ako rin naman nakakaramdam din naman ako nun. Nakakaramdam ako na, tangina, ba't ko ba ginagawa to para sa mga tao? Wala naman akong pakialam sa mga yan. Ganun yung pakiramdam ko. May mga pagkakataon na naramdam ako na parang, puta, taong bayan na naman yung pagmamalasakitan ko. Kaya na kaya ako makakapagmalasakit para sa sarili ko naman. Sama ng pakiramdam ko ngayon, no? Minsan may lalo na mga panahong hindi pa stable yung mga empleyado, come and go mga tao. Minsan iniisip ko, putang ina itong mga tao na to, pinagmamalasakitan na nga kayo, pinapakita ko na sa inyo mano-mano kung paano ginagawa yung 1,000,000. Itong mga putang ina to, mag-a-apply sa akin, unang araw, 2 araw pala, mag-a-abul na kagad. Tapos salita parang hindi maganda tungkol sa akin, nakala mo inapi. Samantalang in the first place, siya naman yung pumunta rito. Para katulad nung kanina. Although sigurado naman ako, hindi naman magsasalita hindi maganda tungkol sa akin yan. So wala naman akong tratong hindi maganda tungkol sa kanya. Yung kanina, oras lang ang binilang, apply siya rito, pasok siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka matatagal na 1 linggo rito, malamya ka masyado. Sinabi ko na sa kanya yun, sa chat pa lang. Sabi niya, kaya daw niya. O, sige, punta ka rito. Puta, oras lang ang binilang, alis siya eh. May mga ganun talaga. 16 ngayon tao ko nung nakaraan. Ha? Tao ko nung nakaraan, 16. Ngayon, nasa ano na lang sila. Mga 7, 8. Pwede. Ayun, expect mo na talaga yun, brother. Expect mo na talaga na babawasan ka talaga ng tao. Kasi you have to consider, naantay lang kung bakit sila nagtatrabaho sa'yo, hindi naman dahil parehas kayo ng mindset eh. Kaya sila nagtatrabaho sa'yo kasi magkaiba kayo ng mindset. Ang karamihang mga empleyado, hindi ko naman nila lahat pero ang karamihang mga empleyado, ang gusto lang nila mabuhay ng payapa, kumita ng pera, ubusin yung kinita nila, tapos kumita ulit susunod na panahon. Kaya yun, makikita mo talaga, every now and then, magpapalit-palit ka talaga ng mga empleyado, lalo na kapag ganyang manual labor yung klase ng trabaho. Hindi bali kung intellectual type of labor yan, di ba? Na tipong parang mala-call center, ganun, o paperworks, o bangko, ganun. Siguro yun, kahit pa paano, medyo magtatagal yung mga empleyado kasi karamihan dyan, puro mga tapos ng kolehiyo eh. Pero yan ang isa sa mga problema, yan ang isa sa mga problema na naiintindihan ko na kung bakit ang karamihang corporate hindi tumatanggap ng hindi nakatapos ng kolehiyo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Bakit? Hindi naman yun dahil sa minamata nila yung mga hindi nakatapos o elitista sila sa mga nakatapos eh. Kundi dun sa konsepto na eto bang tao na to, meron bang natatapos to sa buhay o iniiwan niya lang na hindi tapos ang mga bagay-bagay? Yun yung konsepto eh. Ngayon naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung bakit hindi tumatanggap ng hindi college graduate sa maraming mga trabaho. Naiintindihan ko na kung bakit hindi tumatanggap ng college level sa mga cashier at saka sa mga janitor. Kasi nga yung konsepto kasi pag tumanggap ka ng putang inang halos parang malapit na sa illiterate yung pagkatoge ng utak. Nag-a-apply ng trabaho, tatanggapin mo. Pagkatanggap mo, 2-3 araw lang magre-resign, manghihingi pa ng sweldo.
Tama. Tangin Iba-iba nga lang yan. ng mindset, no? Oo. Yung iba, isang payout lang. Ayan, tinan mo, katulad nun. O, nagswelduhan kami. O, may isang pirasong abol na naman. Yun ang mahirap. Regular na yan. Regular na sa akin yan. Bakit? Kinukuha ko yung mga basura ng lipunan eh. Yung mga unemployable, sa mas madalas sa pagkakataon, unemployable ang kinukuha ko mga klase ng empleyado rito eh. What do you expect? Diba? What do you expect? Yung iba naman, tanga. Sasabihin, hindi ka, kasi masama ugali mo, Chester, kaya alis sa'yo yung mga tao. Oo nga na nga eh, masama na nga ugali ko eh. Ano pa ba naman bago doon? Tanginan nyo naman, diba? Ako naman, tanginan nyo, alam nyo naman masama ugali ko, apply pa rin kayo apply dito eh. Tanginan mga tao to, bobong puta. Alam nyo naman masama ugali ko, apply pa rin kayo apply dito, tapos sisisihin ngayon ako ng mga tao na masama ugali ko. Ulol ba kayo? Alam nyo naman masama ugali ko, ako na nga nagsasabi sa inyo eh. Tanginan mga tao to. Sige na go. Tikot nyo na ron. Ingat kayo, dahan-dahan. Okay, bye-bye. Ayan o, mga tao ko, galayasan. Oh, bye-bye. Ayan na. Uwi na sila. Yung pilay, paalis na. So, meron ako ditong pilay, meron akong adik, meron si Raulo, may PWD, at may kung ano-ano pa. Ayos yan. May natutulungan ka. Kesa naman mag-addict sa kalsada tong mga to, diba? O, edi sige, dito na kayo, magtrabaho kayo rito. Kung sino yung mga tatagal. Yung mga hindi tatagal, putang ina nyo. Ganun lang naman yun eh. Yan din ang kagandahan dyan. May nabibigay tayong trabaho sa mga tao. Hindi na makikita ng mga tao yun. Hindi ko na in-expect na makikita ng mga tao pa yun. Hindi ko na in-expect na makikita pa ng mga tao yun. Makikita lang nila dito, pag nilalayasan ako ng mga empleyado, hindi, masama kasi ugali mo, Chester. Ganun lang kaya nila sabihin. Bakit? Mga utak toge yung mga yun. Hindi naman nila naranasan maging employer kahit kailan eh. Mga basya nagsisilpagsalita ng ganyan tungkol sa employer. Hindi nyo kasi naranasan maging employer kahit kailan. At habang ganyan ang ugali nyo, hindi nyo na mararanasang maging employer hanggang mamatay kayo. Victim mindset eh. Nakakala mo, biniktima itong mga putang inan to eh. Nakakatawa ang puta. Ito itong mga katulad doon nakaraan. Binabanatan ako ng mga tao, binabash ako ng mga tao tungkol doon sa isang empleyado na may sakit tapos nag-awol. Tangina mo, hindi ko mapipilit magtrabaho yun kahit may sakit siya eh. Siya yung nagpresentang magtrabaho. Ang totoo, media nga ang trabaho nun dito, social media. Kinapos kami ng tao rito, siya nagpresenta para mag-extra laborer dito. Hindi naman yun talaga yung trabaho niya. Ang trabaho niya, social media eh. Taga-edit at saka taga-video ang trabaho nun eh. Tanginang yan, nung na-burn out, kasi nga, siya yung mismo yung nagpresenta para mag-service crew kasi nga kapos nga kami ng tao. Siya nagpresenta. Pero kaya ko namang ipilit na 2 tao kami rito, isang tao rito, o isa lang dun sa kabila kasi hindi masyadong malakas yung kabila eh. Noong mga panahon bukas pa yung kabila. 2 tao dun. Pwede naman gawin kong 2 tao rito. Pero nagpresenta siya. Kaya ano nangyari? 2 tao rito, 2 tao sa kabila. Perfect ngayon yung combination. Ang putang ina, nung nilalagnat na, eto bigla ngayong all of a sudden, nag-awol si Gago. Pinabili ko lang ng ano tawag dito, soft drinks. Actually, siya nga nagpresenta rin. Sabi niya, wala na raw soft drinks dito. Sabi ko, sige, bili ka muna. Putang ina mo, hindi na bumalik. Ang mga gago naman, ang mga bobo naman, in-upload ko sa social media para makita niyo yung tunay na buhay. Hindi yun dahil masama ugali ko, pinapakita ko pa sa mga taong masama ugali ko. Di ganun, tanga. Pero yung mga bobo, binabanatan ako, hindi kaya ikaw umalis yung tao kasi tangina mo eh. Masama na nga yung pakiramdam, pinilit mo pa magtrabaho. Putang ina mo, pinilit ko ba? Ulo lang puta. Ano? Naging empleyado ko, mga bobo. Na-promote ako ng maraming ulit, mga tanga. Alam ko kung ano pakiramdam ng pinipilit magtrabaho kahit may sakit ka at hindi ko gagawin kahit kanino yun. Tanginan to mga bugok na to. Tanginan, bobobo nyo kasi. Hirap sa inyo, bobobo nyo kasi. Hindi nyo pa kasi nararanasang maging employer kaya ganyan katatanga yung mga isip ninyo against sa mga employer. At hindi nyo na mararanasang maging employer hanggat ganyan yung ugali ninyong victim mindset kayo, mga ulul. Bro, lobat na ako, bro. Okay. Wait lang. Sige, no problem, brother. Ay, salamat sa time, bro. Salamat, brother. Ingat kayo, ha. Bye-bye. Balitaan kita. Thank you. Sige. Bye. Okay. Next tao. John Kyle. Ay, alam mo. Wala. Okay. Wala na lang sa listahan. Yung mga gustong umakyat sa live, welcome kayo na umakyat sa live. Ang kailangan ko lang sa inyo, pindutin nyo na dito sa may bandang kaliwa raw. Sa may katabi daw ng share button. Meron diyang option para makakit kayo sa live. Mukhang ito na naman yung putangin ng problema ko. Hindi na naman gumagalaw yung comment section as usual. Hindi ko alam kung sa inyo gumagalaw yung comment section. Pero sa akin yung viewers na stuck na 129. Tapos yung comments, hindi na rin umaakit. Wala na. Sira na naman yung live. Tangina na talaga pagka Facebook talaga.
Di ba, Ali, pagka okay na ulit yung YouTube, ay yung ano, yung TikTok. Pag okay na ulit yung TikTok, gawin ko na lang ulit yung ginagawa ko dati. Sabay yung TikTok at saka Facebook. Mas maganda pa yung ganun eh. Sa TikTok na lang ako nag-aakit ng mga tao para magtanong sa live eh. Kasi mas magaganda rin naman yung mga tanong sa TikTok. Hindi ko nga alam bakit ganun. Siguro dahil mas bata yung mga yung demographics ng audience sa ano, sa TikTok. Kaya mag-aakit na lang ako na kahit na sino. Invite na lang ako rito. Invite na lang ako rito. Hindi na gumagalaw yung ano, yung comment section, oh. Ano, isa sa mga problema ko talaga 'to eh. Hindi na gumagalaw yung comment section. Okay. Yung mga gusto umakit sa live, welcome kayo na mag-request. Pero kailangan yung dumaan dito sa bandang baba. So, meron diyang share button. Yung katabi ng share button daw yun, sabi nila. Decline. Okay. Next tayo. Mga gusto umakit sa live, welcome kayo na umakit sa live. Pero kailangan ko mag-request kayo. Otherwise, medyo mahirap kasing mag-akit ng tao sa live eh. So, pindot lang ako ng pindot dito kung sino man ang pwede kong i-akit sa live. Medyo mahirap mag-akit ng tao sa live kapag ka Facebook. Pagka TikTok, madali lang eh. Dahil man tayo magagawa, di naman tayo makakapagreklamo kasi suspendido ako sa TikTok 7 days na naman eh. Pero palit naman na yung suspension, February 6 matatapos yung suspension na sa TikTok ko. Wala na, hindi na umakit dito yung ano, yung comment section, nag-freeze na naman. Teka, subukan natin. Lalabas ko, tapos babalik ko ulit. Dahil lang. Oh, umangat yung ano ko, viewers ko, 140 na. Pero yung ano ko, yung comment section, naka-freeze pa din. Nok, Gilad lang yun nandito, haha. Wala na. Wala talaga. Naglag, lagatok. Yung mga gusto umakit sa live, doon muna tayo. Wala na ako magagawa rito. Kung hindi nyo gusto umakit sa live, i-end ko na tong live na to. Kung wala magre-request na umakit sa live, i-end ko na yung live. Bukas na lang ulit tayo magkita-kita. Kasi wala talaga eh. Mahirap para sa audience na mag-request na umakit sa live. Mahirap din para sa akin na mag-akyat ng tao sa live kasi sobrang daming technical difficulties kapag ka Facebook. Pagka Facebook ang gamit ng pan-live, sobrang daming technical difficulties. So sige, kung wala na magre-request na umakit sa live, wala tayong magagawa, ganun talaga, i-end ko na yung live. So sige, bigyan ko kayo ng 5 minuto. Yung mga gusto umakit sa live, meron dito sa may bandang kaliwa. Wala akong option para mag-akit ng tao sa live kasi nakikita ko rito yung comment section ko, nag-freeze na naman eh. Freeze yung comment section ko. So ngayon, yung mga gusto umakit sa live, andyan yung share button, yung kabila daw nun, katabi lang ng share button, merong option dun para umakit sa live. Sige, go. Wala tayong bagong listahan. Wala, nangyayari. Yung mga nagre-request na umakit sa live, nangyayari, minsan na nakaka-cancel, ganun. Tapos minsan, dinidecline pa. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Kung wala na rin gusto umakit sa live, nakakahiyaan pa yata eh. Wala rin ako magawa eh. Gusto ko sanang iakit sa live yung mga nasa comment section. Kasi sa comment section, nakikita ko na merong mga ibang gustong umakit sa live eh. Pero wala akong option ngayon kasi naka-freeze yung ano ko. Naka-freeze yung tawag ito, yung comment section. Wala akong makita sa comment section bukod dun sa mga kanina pa. Siguro mga na to, mahigit halos kalahating oras na nakakaraan mula nung huling na-refresh ito. Dalawa na yung dumaan na viewer eh. Dalawa na yung dumaan na magtatanong. Yun pa rin yung nasa nasa comment section. Sige, mag-aakit na lang ako ng mga tao. Pili na lang ako dito ng mga, Jojo. Pili na lang ako dito ng mga nakikita kong regular viewer ko na lagi din namang may tanong. Ayun, wala. Tama, canceled. Wala talaga. Ken Junicio, tingnan natin to. Wala, couldn't add guest. This person is unavailable. Wala talaga. Kung wala nang aakit sa live, wala na akong magagawa. End ko na yung live. Sira talaga yung Facebook eh. Wala tayong magagawa. Ito na lang, ito yung kanina. Nakita ko na itong profile picture na to eh. Sasalita tuloy ako na parang walang kausap. Ayun, declined na naman. Okay, wala na akong magagawa. Ganun talaga. Mercado Ian. Tignan natin to si Mercado Ian. Baka sakaling gusto umakit sa live. Hindi na gumagalaw yung comment section ko eh. Ayan, freeze na naman, pati number of viewers. Wala tayong magagawa, ganito talaga. Sakit sa ulo kapag ka Facebook Live. Yung platform mismo. Ayan, ayos. Brother! Good morning. Asan ka? Ba't parang lamig dyan?
Canada. Canada, okay. Oo. Ano tanong mo? Wala akong tanong. Nakita ko lang. Nakit mo ako eh. Oo nga eh. Wala, sira yung comment section ko eh. Ganun talaga. Nakikinig lang ako eh. Habang tatrabaho eh. Nabuburot na nga ako rito sa Facebook eh. Susunod, pagka magpa-Facebook ako, ipapapanood ko na lang sa inyo yung question and answer sa TikTok. Ang ganda naman ng suot mo, minero ka ba? Sunblaster ako. Nagpa-blast ako. Sunblaster. Puta, ayos ah. Oo, Naka-hard hat eh. Bang, putang ganda oh. Sa minahan ako, sa minahan. Kaya pala. Ganda kita dyan sa minahan. Good shit, brother. Nakaipon ka na? Trabaho. Nasa proseso pa rin ako. Actually naman, brad. Anong nasa proseso? Ang Kasi, tagal ko na sa Project One, wala ka pa rin naiipon. Meron na. Meron na akong ipon. Tapos sa proseso pa. Ikaw mismo, duda ka sa sinasabi mo. May ipon na ako. May ipon na. Meron na. Okay. Mag-ipon ka lang marami dyan. Ingatan mo sarili mo dyan. Tanga na, punong-puno ng linta kapag ka nasa abroad ka. Kagagaling ko na kasi sa master, sa bankruptcy ng 2021. So, nung napanood ko yung video mo, so, andun, namin ni Mrs. Nasa proseso na kami. So, ngayon, nag-aaral si Mrs. Habang nagtatrabaho din, ako nagtatrabaho din. Ano So, nag-aaral Mrs. mo? Masahe. Massage therapist. Yeah, massage therapy. Test na yun ah. Hindi, dito. Dyan Dito sa na, Canada. abroad. Oo, kasama ko na sila dito. Laki ng kita dyan, bro. Hopefully, nakapag-nakatapos si Mrs., makapagpatayo kami ng sariling shop. Diyan na kayo nakatira ngayon. Dito na kami. Resident na. Citizen. Congratulations, brother. Thank you. Pero, siyempre, iba pa rin ang Pilipinas. Mas masarap ang buhay rito eh. Kuhanin nyo na lang lahat ng perang makukuha nyo dyan para makapag-retire kayo rito sa Pilipinas pagdating ng panahon. Hindi naman gano'n komplikado rito, brother. Taka na, yung pera nyo dyan, sobrang laki ng pera nyo doon pag dinala nyo dito sa Pilipinas eh. Bumili lang kayo ng property rito at parentahan nyo habang buhay na kayo pwede mabuhay rin sa renta ng property. Yun nga plano. Yun ang plano namin ni Mrs. Kasi Casino lang naman, siguro makaipon kayo ng mga siguro less than 50 million. Kaya yan dyan, mga 5 taon lang, kaya yan. Less than 50 million. Tapos uwi na kayo rito sa Pilipinas, bili kayo ng isang paupahan, building na yung bilhin ninyo. May commercial space sa ilalim, tapos yung ibabaw, pwedeng paupahan na residential. Okay na yun, good shit na yun. Siguro kikita na kayo 100,000 kada buwan, malinis. Yun nga. Yun nga ang balak namin ni Mrs. Hindi naman ganun kamahalan ng buhay rito sa Pilipinas eh. Puta, mas mahal pa nga buhay dyan sa abroad eh. Yeah. Malaki nga kinikita nyo, laki rin naman ng gastos dyan. Yun nga. Maganda na, nakakabanga yung gastos dyan eh. Maganda lang dito sa mga bata, mga anak namin, nakakapag-aral. Oo. Pag-aaral, meron yun ang maganda. Pero Kaya, tuloy ang lang. lamig dyan. Nasa ka ba banda? Nasa Alberta ako. Alberta. Canada. Ang Lamig lamig. dito. Nga, Makakaraan, ang lakas ng hangin. Gusto ko. Talagang masakit sa ulo. Nakasag ka dyan. Dinabi mo pa. Utang ina yan. Patindihan dito. Ayos. Kailangan mag-ipon. Kailangan, daan yung sarili mo sa talagang ng trabaho para sa mga darating na panahon, maging maganda buhay. Oo. Hindi naman habang buhay ang pag-abroad eh. Darating ang panahon, manghihina ka rin eh. Bago pa kayong mina, dapat invested na kayo rin sa Pilipinas. Kasi marami rin ako nakilalang mga matatanda na rito na talagang wala nangyari. So, ayoko naman maging ganun. Paano? Pinamimigay nila yung pera nila sa Pilipinas. Puta, nilalamon sila ng mga linta. Payag naman sila, ulul, bobo. Yun na yung naging kaligayahan nila, mangunsinti ng mga tarantado. Yun nga. Yung iba naman, pasugal. marami na ako homeless sa sugal. Sugal tsaka bisyo. Pag ganun talaga, when you have too much money, di mo na alam kung nagagawin mo, lampas na sa basic necessity. Iluluho mo na, ikakapritsyo mo na. Yun nga, yung ginagawa nila. Yun nga yung pinapakita ko sa Pilipinas, na tanga na, pwede mo naman maiwasan yung kapritsyo eh. Diba? Meron pwedeng patunguhan yung pera mo na hindi kapritsyo ang pupuntahan at malayo mararating ng pera mo kapag responsable ka pagdating sa finances. Tingnan mo, abangan mo lang yung Project One pagka naka 1 million yan, tingnan mo, maintindihan mo yung kung ano kayang gawin ng pera.
Maraming Oo nga, tao yun nga. ako matutulungan yan. Hindi ko naman pera ng taong bayan niya. Pinagkaliwala lang nila sa akin yan. Kaya nagsisipunta sila dito at nagsisibili sila ng sinigang ko eh. Ganun lang naman yun. Nakasubaybay nga ako sa'yo. Noon pa, nung nasaseta ka pa sa ano, yung sa, opisina ba niyo ba yun dati? Ah, Yung oo. unang mga, May opisina ako dati. Sana. noon pa, nung nasaseta ka pa doon, bago magsimula ng Project 1, bago ka pumunta ng Tondo, nakasubaybay kami sa'yo. Ah, Si Macy's. oo. Oo. Si Macy's. Dati pa yun. Medyo matagal-tagal na rin yun. Kasi itong, ano, 2022. itong ginagawa ko mula Tondo, lampas kalahating taon, lampas kalahating taon na rin. Oo, Sumala ako sa nakasubaybay Tondo, at- May 1 eh. Exacto Labor Day. Di ba? Tagal na rin. So, yun, sumasabay din kami. Ay papaano, sa proseso, kami ni Minty. So, hopefully, sana magpatotoo rin ako sa'yo. Oh. Pagdating ng araw. Di ba? Sa ngayon, hindi pa ako hindi pa ako makapagpatotoo kasi sa proseso pa kami ni Minty. May ipon. Ano, pero hindi pa sapat. Diba? Ilan na ba anak niyo dyan? Dalawa. Andyan Meron din. Oo, university na yung isa. Nag-aaral ng nursing. Tangin na, bigat ng kolehiyo dyan. Yeah, sinabi pa. May balak Dito na sa Pilipinas, malapit sa libre. Diyan, putang na, malayo. Malayo masyado sa libre. Yeah, wala. Napak- Ano lang, mahal naman dyan. Merong loan, kaso sabi ko sa anak ko, hanggat kaya, babayaran natin. Yeah, hanggat kaya. O, ingat kayo dyan, ha? Yeah, ba't pwede bumati? Okay. Sige, Kasi may kita lang. to eh. sige. Ang binabati ko yung misis ko Miss Amy Mercado, at saka yung mga taga-massage life. Edmonton, hello sa inyo lahat. Babati idol, Sige. sa massage life. Massage life. O, galingan nyo sa buhay, ha? Masahihin nyo lahat ng mamasahihin nyo dyan. Si Boss Jeron, Boss Manny, saka si Boss Albert. Yan, hello sa inyo lahat. O, yan. O, Okay, maraming salamat. pwede mo share sa kanila to. Sabi mo ka bumati ka sa kanila. Oo nga, teacher ko kanila to. I-record ko. Okay, ingat ka dyan, brother, ha? Bye-bye. Ingat din, ingat. Tuloy mo lang yan, Bye-bye. boss. Ha? Bye-bye. Tuloy mo lang yan. Salamat, Okay. salamat. Okay. Kung wala naman na magtatanong, walang umakyat sa sa request box. Ako ay matutulog muna ng maaga. At medyo masakit yung katawan ko ngayon eh. Masakit yung katawan. Tulog muna ako ng maaga, Pilipinas. Magkita-kita tayo ulit bukas. Magandang umaga sa'yo. Ay, ano nangyari? Wala. Hindi pa rin talaga updated yung comment section. 2 araw na lang titiisin natin na ganito sa Facebook. 2 araw na lang titiisin natin na ganito sa Facebook. Sa February 6, lifted na yung suspension. Pero I will be very strict sa oras. Maximum 1 oras lang ako sa pagla-live sa TikTok. Kasi napapansin ko, Pilipinas, kapag humahaba yung live ko sa TikTok, doon ako na-flag ni TikTok na kung anong violation. So wala ngayon akong choice, maximum 1 oras lang ako sa TikTok. Malamang, siguro baka bigyan ko ng konting oras ang Facebook. Pero maximum talaga ako 1 oras lang talaga sa TikTok. Para ma-save ko yung TikTok kasi otherwise, wala eh. Mayat-maya, ban ng ban. Mayat-maya, suspended. Baka ma-delete yung account. Nag-iingat din ako. Although hindi naman masyadong kabigatan sa akin yun. Kasi eventually, follow din naman sa akin yung mga tao kapag gumawa ako ng bagong account eh. Pero syempre, kung maiiwasan, iwasan natin. Kasi sayang din naman, 800,000 followers na yun eh. Magkita-kita tayo ulit bukas, Pilipinas. Galingan mo sa